Ladies and gentlemen, welcome to my YouTube channel, Catholic Dia, Defense and Apologetics. Muli po ay isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ito po si Angelico Sergio Cabañez na nagbabalik para sa panibagong paksa. Sa episode pong ito ay nais kong bigyan pansin at i-refute ang ilan sa mga talatang inaangkin ng mga INC 1914 na tatag ni Felix Manalo. Isa na po dito ay ang Isaiah 43 verse 5 na di umano ito ay hula patungkol sa kanilang sugo at sa kanilang samahan. Basahin po natin ang nilalaman ng nasabing talata. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Titipunin ko kayo mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran. Ibabalik ko kayo sa inyong dating tirahan. Ang paliwanag po dito ng mga ministro ng INC 1914 ay si Felix Manalo daw po ang kausap dito ng Diyos at patungkol sa kanilang samahan ang naturang talata. Dahil nga naniniwala sila na natalikod ang iglesia noong unang siglo, kaya sila ay naligaw ng landas, kaya dapat na ibalik sa dati nilang tirahan. At ayon na nga po sa naturang talata, ang Diyos ay nangako na sila ay ibabalik sa dati nilang tahanan. Ang tahanan daw na tinutukoy ay ang iglesia ni Kristo. At para maibalik ay may tatawagin na isusugo ang Diyos upang ito'y muling ibangon. At ang katuparan daw po dito ay si Felix Manalo. Kaya sa Isaiah 46 verse 11 ay tinawag na ng Diyos ang isang mandirigma na magsasakatuparan ng kanyang mga plano. Atin pong basahin ang naturang talata. May tinawag na akong mandirigma sa silangan. Siya ay darating na parang ibong mandaragit at isasagawa ang lahat kong balak. Ako ang nagsasabi nito at siya na matutupad. Ayon sa paliwanag uli ng mga ministro ni Manalo, ang ibong mandaragit daw ay si Felix Manalo at ang silangan ay Pilipinas. Tanong: bakit inaangkin ni Felix Manalo na siya ang ibong mandaragit? Siya ba ay isang literal na mandirigma? Isang literal na mandirigma po kasi ang tinawag ng Diyos upang magsagawa ng kanyang mga balak. Sa hindi po nakakaalam kung sino si Felix Manalo, ay ipakikilala ko po siya sa inyo. Si Felix Manalo po ay taga Tipas, Tagigyan. Ipinanganak na Katoliko noong May 10, 1886 at pamangkin ng isang pare. Ang tunay niyang pangalan ay Felix Manalo Isagon, pero sa hindi malamang kadahilanan ay ginamit niya ang apelyido ng nanay niya na Manalo at isinantabi ang apelyido ng tatay niya. Ang mga magulang niya ay namatay ding mga debotong Katoliko. Mula sa pagiging Katoliko, siya ay tumalikod sa pananampalataya at nagpalipat-lipat ng mga sekta hanggang sa dumating ang punto na litong-lito na siya at nawalan na ng pananampalataya sa Diyos. Siya po mismo ang may sabi nito. Saan mababasa? Sa magazine The Philippine Free Press, February 11, 1950 issue, page 21. Pero kalaunan ay pumunta po siya sa Amerika at nag-aral sa PSR
o Pacific Studies of Religion, hanggang sa itatag niya ang isang samahang tinawag niya sa pangalang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas noong 1914. Sa madaling sabi, hindi po siya isang literal na mandirigma. Kaya may problema po sila sa aral nilang ito. So bakit nga ba isang mandirigma ang tinawag ng Diyos upang ibalik ang kanyang bayan sa dati nilang tirahan? Ang kaganapan po kasi sa panahon ni Propeta Isaías ay labanan ng mga kaharian. At sa panahon pong iyon, dahil sa paulit-ulit na pagkakasala ng kanyang bayang Israel, ay pinarusahan at ibinigay sila ng Diyos sa kamay ng kanilang kaaway na si Haring Nebuchadnezzar, at dinalang bihag sa Babylonia. Sila po'y pinangalat at inalipin doon. Pero matapos ang takdang panahon na halos 70 taong pagkakatapon, sila'y muling kinalinga at pinangakuan ng Diyos na muling ibabalik sa dati nilang tahanan ang Israel. At upang maibalik ang bayan ay kailangang malupig muna ang kaaway sa pamamagitan ng mga labanan. Kaya isang literal na mandirigma ang ginamit ng Diyos upang ibalik sa Israel ang bayan niyang inalipin sa dayuhang lupain ng Babylonia. Kaya wala pong kaugnayan si Felix Manalo at ang INC 1914 sa mga talatang ito. Ito po'y pawang pag-aangkin lamang para palabasing lehitimo ang paglitaw nila dito sa Pilipinas, gamit ang pinagtagpi-tagpi nilang mga talata plus personal interpretation and opinion sa mga binasa nila sa Biblia. Sa katunayan, si Jacob po na ginawang Israel at ang lahi niya ang kausap ng Diyos sa Isaias 43 verse 5. At para mapatunayan po ninyo, ay ibababa lang po ninyo ang pagbasa sa verse 1. At si Haring Ciro naman po ng Persia ang katuparan ng Isaias 46 verse 11 bilang ibong mandaragit. Sa Isaias 45 verse 1 ay binanggit po mismo ang pangalan ni Haring Ciro. Basahin po natin ang naturang talata. Hinirang ni Yahweh si Ciro para maging hari upang lupigin ang mga bansa at alisan ng kapangyarihan ang mga hari. Ibubukas ni Yahweh ang mga pintong bayan para sa kanya. Kaya maliwanag po na walang anumang kaugnayan si Felix Manalo sa mga propesiya ni Propeta Isaías at sa buong kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Si Haring Ciro po ang inutusan ng Diyos upang muling ibalik sa Israel ang kanyang bayang pinangalat sa lupain ng Babylonia. At siya ring inutusan na muling itatag ang templong winasak ng mga kaaway sa pangunguna ni Haring Nebuchadnezzar. Bilang katibayan ay magbasa po tayo ng mga talata mula sa Biblia. Sa Isra 1 verse 2, ito po ang ating mababasa. Ito ang utos ni Emperador Ciro ng Persia. Ibinigay sa akin ni Yahweh, ang Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa buong daigdig. At inatasan niya ako na ipagtayo ko siya ng templo sa Jerusalem
na nasa Jordan. Ituloy po natin ang pagbasa sa Ezra 5 verse 12 hanggang 14. Ngunit dahil binalit ng aming mga ninuno ang Diyos ng kalangitan, sila ay pinabayaan niyang sakupin ng Kaldeyong si Nebuchadnezzar, hari ng Babylonia. Winasak ni Nebuchadnezzar ang templong ito at ang mga tao ay dinala niyang bihag sa Babylonia. Ngunit noong unang taon ng paghahari ni Cyrus sa Babylonia, nagpalabas ito ng utos para muling itayo ang templo ng Diyos. Ipinabalik ni Haring Cyrus ang mga kagamitang ginto at pilak sa templo. Ang mga iyon ay kinuha ni Nebuchadnezzar mula sa templo ng Jerusalem at inilagay sa kanyang templo sa Babylonia. Kaya ipinagkatiwala ni Haring Cyrus ang mga kagamitang ito kay Sisbasar na itinalaga niya bilang gobernador ng mga Hudyo. Yan po ang kaganapan ng salakayin ni Nebuchadnezzar ang Jerusalem. Iniwan niya itong guho maging ang templo ng Diyos at mga kayamanan nito. At lahat ng mamamayan nito, silang lahat ay dinalang bihag sa Babylonia. At upang maibalik sa dating tahanan ay tinawag ng Diyos ang ibong mandaragit na walang iba kundi si Haring Cyrus ng Persia. I-analyze po natin ang mga talata na ikinakapit ng mga INC minister sa founder nilang si Felix Manalo. Sabi po ng Diyos, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Titipunin ko kayo mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran. Ibabalik ko kayo sa inyong dating tahanan. Gaya po ng sinabi ko na sa itaas, kapag inumpisahan po natin sa verse 1 ang pagbasa, ay malalaman po natin na si Israel o Jacob at ang lahi niya ang kausap dito ng Diyos. Pero sakyan po natin ang sinasabi ng mga ministro. Granting nahula yun patungkol kay Felix Manalo at sa kanyang INC 1914. At sakyan din po natin uli na si Manalo rin ang ibong mandaragit sa Isaiah 46 verse 11. Ibig ba nilang palabasin na yung pinangakuan na ibabalik sa dati nilang tahanan ay siya rin tinawag ng Diyos upang ibalik ang kanilang sarili sa dati nilang tahanan? Siya na pinangako ang ibabalik ay siya rin palang gagamitin para matupad ang pangakong ibabalik sila. Mukhang sablay po yata, palpak at may kontradiksyon sa imbentong aral nilang ito. Bigyang diin natin uli. Ang sabi ng Diyos, ibabalik ko kayo sa inyong dating tahanan. Paliwanag ng mga INC minister, ang dating tahanan ay ang unang iglesia o INC 33 AD na tumalikod kaya naging Katoliko. At para maibalik, kaya sinugo si Felix Manalo upang itatag ang kanyang INC 1914 para yung mga natalikod sa INC 33 AD na naging Katoliko ay maibalik sa dati nilang tahanan na binago na dahil naging INC 1914 na. At alam naman natin na kapag sinabi ng Diyos ay tiyak na matutupad. Kaya nang tinawag ng Diyos si Cyrus upang ibalik ang mga Israelita sa dati nilang tahanan, ang Israel
ito'y natupad. Pero si Manalo, bakit hindi niya maibalik sa INC 1914? Natatag niya ang lahat ng mga kaanib ng INC 33ED na tumalikod at naging Katoliko. Gayong ang sabi ng Diyos, ibabalik ko kayo. Meaning, lahat ng Katoliko ay magiging INC 1914. Pero bakit hindi natupad sa kanya? Dahil, alam nyo na yon, isip-isip din kasi pag may time. At bago po tayo magtapos, ay makabubuting sangguniin po muna natin ang mga dalubhasa o eksperto pagdating sa banal na kasulatan. Sumasang-ayon ba sila na si Felix Manalo ang ibong mandaragit at ang silangan o malayong silangan ay Pilipinas? Ayon po kay Dr. Chi Cohen, isa pong Bible scholar and professor, the verse Isaiah 46 verse 11 usually understood as referring to Cyrus, king of Persia. Sabi po ni Dr. Cornelis Van Dam, Old Testament scholar and professor, the bird of prey is Cyrus coming from Persia, thus not from the Philippines. Sabi naman po ni Michael Barrett, senior research professor and Old Testament expert, it is clearly and contextually referring to Cyrus. From the standpoint of Israel, Persia would have qualified as a far counter to the east. It is not referring to the Philippines. Actually, medyo mahaba-haba po ang listahan natin dito. But to make it short, isa na lang po ang babasahin natin. Sabi po ni Dr. Paul Wigner, isa pong textual criticism scholar and distinguished professor of Old Testament, the history and the context demand that it is be Cyrus. Isaiah 45 verse 1 actually names him. Ayan po, kahit isa sa mga Bible scholar ay walang sumasang-ayon sa mga Manalo, bagkus sila po ay nagkakaisa na ang ibong mandaragit ay si Haring Ciro, hindi po si Manalo, at ang silangan ay tumutukoy naman po hindi sa Pilipinas kundi sa bansang Persia. Sana po ay huwag kayong maging balat sibuyas dito. Kung inilalantad ko man ang mga out of context na aral ninyo, ay hindi po yan pang-uusig kundi pagsisiwalat lamang ng katotohanan. Ang totoo ay kayo po itong nanguusig, naninira at nang babato ng mga maling paratang laban sa aming simbahang Katoliko. Gaya po ng mababasa ninyo sa screen. Nagtatanggol lamang po kami, pero gaya ng boxing, paminsan-minsan ay kailangan din naman naming magpakawala ng kamao. Thank you for watching, and may God bless us all. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.